Lundag sa kakaibang mundo ng kaba sa Kwento ng Kaba. Alamin ang kwentong puno ng takot at kababalaghan. Mag-subscribe, like, at share na, at huwag kakalimutang mag-share ng iyong kakaibang karanasan. Ang Mangkukulam. Sa isang liblib na nayon sa Visayas, may isang babaeng nagngangalang Aling Sabel. Si Aling Sabel ay kilala bilang isang mabait at masipag na tindera sa palengke. Ngunit may mga usap-usapan na may iba siyang kakayahang mangkulam. Isang araw, dumating ang isang lalaking nagngangalang Mang Jose sa kanyang tindahan. Mang Jose, isang magsasaka, ay nagdala ng mga sariwang gulay mula sa kanyang bukid. Sa kanilang pag-uusap, hindi niya napigilan ang kanyang mga mata na tumingin sa mga malalalim na guhit sa mukha ni Aling Sabel at sa kanyang mga matang parang nagliliyab. Hindi ba't ikaw ang tinatawag nilang mangkukulam? Tanong ni Mang Jose na may halong takot at kuryosidad. Tumawa lamang si Aling Sabel at sinabing, mga kwentong bayan lamang iyon, Jose. Ang tanging mahika na meron ako ay ang aking mga paninda. Ngunit hindi nawala ang kaba sa puso ni Mang Jose. Sa mga susunod na mga araw, nagsimula siyang makaramdam ng mga kakaibang sakit. Una, ang kanyang mga paa ay naging namamaga at masakit. Sumunod, ang kanyang mga kamay ay naging parang bato na hindi na niya mag-alaw. Sa huli, ang kanyang paningin ay naging malabo hanggang sa tuluyang nawala. Takot na takot si Mang Jose. Sa kanyang isip, walang ibang maaaring may kagagawa nito kundi si Aling Sabel. Nagpasya siyang harapin ito at humingi ng tulong sa kanyang mga kaibigan. Aling Sabel, alam kong ikaw ang may kagagawa ng aking kalagayan, sabi ni Mang Jose habang tinutulungan siya ng kanyang mga kaibigan na makalapit sa tindahan ni Aling Sabel. Tumawa lamang si Aling Sabel at sinabing, Jose, hindi ako mangkukulam. Ang mga sakit mo ay bunga ng iyong mga ginawa sa iyong katawan. Ikaw ay isang magsasaka, hindi ba? Ang iyong katawan ay naghihirap sa mga araw-araw mong gawain. Ngunit hindi naniniwala si Mang Jose. Sa kanyang isip, si Aling Sabel at ang kanyang mahika ang may kagagawa ng lahat. Sa mga susunod na mga araw, patuloy ang paglala ng kalagayan ni Mang Jose. Sa kanyang huling hininga, bago tuluyang mawala ang kanyang malay, sinabi niya, Aling Sabel, hindi kita patatawarin. Babalikan kita. Sa pagpanaw ni Mang Jose, lalo pang lumakas ang mga tsismis tungkol kay Aling Sabel. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy pa rin siyang nagtinda sa palengke, ngumiti sa kanyang mga suki, at itinanggi ang mga paratang sa kanya. Ngunit sa gabi, kapag mag-isa na lamang siya, nararamdaman niya ang presensya ni Mang Jose. Naririnig niya ang mga banta nito, nakikita niya ang kanyang mukha sa mga salamin, at nararamdaman niya ang kanyang galit. Sa mga sumunod na araw, hindi na nagpakita si Aling Sabel sa palengke. Ang kanyang tindahan na dating puno ng mga suki ay naging tahimik at walang buhay. Ang mga tao sa nayon ay nagsimulang mag-alala. Saan na nga ba napunta si Aling Sabel? Sa kanyang bahay, nag-iisa at takot, pinipilit ni Aling Sabel na labanan ang kanyang mga takot. Sa bawat oras, nararamdaman niya ang presensya ni Mang Jose na pabigat ng pabigat. Isang gabi, habang siya ay nagluluto, naramdaman niya ang isang malamig na hangin na pumasok sa kanyang kusina. Tumingin siya sa paligid at nakita niya ang isang anino na pumapalibot sa kanyang bahay. Jose, tama na, sigaw ni Aling Sabel. Wala akong ginawang masama sa iyo. Ngunit hindi tumigil ang anino. Sa halip, lalo itong lumakas at lumapit sa kanya. Naramdaman niya ang isang malamig na kamay na humaplo sa kanyang balikat. Napasigaw siya sa takot at gulat. Sa mga sumunod na mga araw, patuloy ang kanyang pakikibaka. Sa bawat gabi, nararamdaman niya ang presensya ni Mang Jose na lalong nagpapalakas ng kanyang takot. Sa isang umaga, habang siya ay naglilinis, narinig niya ang isang malakas na ingay mula sa kanyang sala. Pagdating niya roon, nakita niya ang mga upuan at mesa na nagkalat sa sahig.
Sa gitna ng kalat, may isang sulat na nakapatong sa mesa. Aling Sabel, hindi kita patatawarin. Babalikan kita. Ang mga salitang iyon ay nakasulat sa papel na tila ba dugo ang ginamit na panulat. Natakot si Aling Sabel. Hindi na niya kaya ang mga pangyayari. Nagpasya siyang humingi ng tulong sa mga matatanda sa kanilang nayon. Sa kanyang paglalakbay, dumaan siya sa mga kalsada na dating kabisado niya. Ngunit sa mga sandaling iyon, tila iba na ang lahat. Ang mga puno na dating lampian ay naging itim at patay. Ang mga ilog na dating malinaw ay naging madilim at marumi. Ang mga bahay na dating puno ng saya ay naging tahimik at walang buhay. Pagdating niya sa bahay ng matanda, agad siyang tinanggap at pinakinggan. Inilahad niya ang lahat ng kanyang mga karanasan at hiling na matulungan siya. Aling Sabel, kailangan mong harapin ang iyong mga takot, sabi ng matanda. Ang multo ni Mang Jose ay hindi maglalaho hanggat hindi mo ito haharapin. Ngunit paano niya haharapin ang isang bagay na hindi niya kayang unawain? Paano niya haharapin ang isang multo na patuloy na nagpapahirap sa kanya? Sa kanyang pag-uwi, naisip niya ang mga salita ng matanda. Kailangan niyang harapin ang kanyang mga takot. Kailangan niyang harapin si Mang Jose. Sa gabi, habang siya ay naghihintay sa kanyang sala, naramdaman niya muli ang presensya ni Mang Jose. Ngunit sa halip na matakot, nagpasya siyang harapin ito. Jose, tama na, sigaw niya. Wala akong ginawang masama sa iyo. Sa mga salitang iyon, naramdaman niya ang isang malakas na hangin na pumasok sa kanyang sala. Tumingin siya sa paligid at nakita niya ang anino ni Mang Jose na unti-unting naglalaho. Sa mga susunod na mga araw, hindi na niya naramdaman ang presensya ni Mang Jose. Ang kanyang bahay na dating puno ng takot ay naging tahimik at payapa. Ang kanyang mga araw na dating puno ng kaba ay naging normal at masaya. Sa mga sumunod na araw, habang unti-unting bumabalik ang normal na buhay ni Aling Sabel, nagsimula siyang magduda. Bakit biglang nawala ang multo ni Mang Jose? Ano ang nangyari? Isang gabi, habang siya ay naglilinis, naramdaman niya muli ang isang malamig na hangin na pumasok sa kanyang bahay. Tumingin siya sa paligid at nakita niya ang anino ni Mang Jose na unti-unting lumalapit sa kanya. Jose, tama na. Sigaw niya, wala akong ginawang masama sa iyo. Ngunit hindi tumigil ang anino. Sa halip, lalo itong lumakas at lumapit sa kanya. Naramdaman niya ang isang malamig na kamay na humaplo sa kanyang balikat. Napasigaw siya sa takot at gulat. Sa mga susunod na mga araw, lalo pang lumala ang kanyang kalagayan. Ang kanyang mga panaginip ay puno ng mga bangungot kung saan si Mang Jose ay patuloy na nagpapahirap sa kanya. Ang kanyang mga araw ay puno ng kaba at takot. Isang umaga, habang siya ay nagluluto, naramdaman niya ang isang malakas na sakit sa kanyang dibdib. Napahandusay siya sa sahig at hindi na niya maigalaw ang kanyang katawan. Sa kanyang isip, alam niya na ito na ang huling pagkakataon na makakaramdam siya ng sakit. Sa kanyang huling hininga, bago tuluyang mawala ang kanyang malay, sinabi niya, Jose, tama na. Wala akong ginawang masama sa iyo. Sa pagpanaw ni Aling Sabel, lalong lumakas ang mga tsismis sa kanilang nayon. Ang mga tao ay nagsimulang magsalita tungkol sa kanyang mga karanasan at sa kanyang pagkamatay. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi nila alam. Sa kanyang pagpanaw, hindi na niya naramdaman ang sakit at takot. Sa kanyang pagpanaw, naramdaman niya ang kapayapaan at kalayaan. Ang kwento ni Aling Sabel ay hindi nagtatapos sa kanyang kamatayan. Sa kabila ng kanyang pagpanaw, ang kanyang alaala at ang kanyang kwento ay mananatiling buhay sa mga tao sa kanilang nayon. Sa pagpanaw ni Aling Sabel, ang buong nayon ay napuno ng kalungkutan. Sa kabila ng mga tsismis at paratang sa kanya, hindi may kakaila na siya ay isang mahalagang bahagi ng kanilang komunidad. Sa kanyang libing, ang buong nayon ay nagtipon-tipon upang magbigay pugay sa kanya.
Ang kanyang tindahan sa palengke ay isinara at ang kanyang mga paninda ay ipinamigay sa mga tao. Sa gitna ng kanilang kalungkutan, may isang bagay na hindi nila inaasahan. Sa kanyang puntod, may isang malaking puno na biglang tumubo. Ang mga dahon nito ay kulay ginto at ang mga bunga nito ay kulay berde na kumikinang sa ilalim ng araw. Ang mga tao sa nayon ay nagulat. Hindi nila alam kung saan nanggaling ang punong iyon at kung bakit doon ito tumubo. Ngunit sa kanilang isip, alam nila na ito ay isang milagro mula kay Aling Sabel. Sa mga susunod na mga araw, ang punong iyon ay naging simbolo ng kanilang nayon. Ang mga tao ay nagpunta roon upang magdasal, mag-alay, at humiling. Sa kanilang isip, si Aling Sabel ay patuloy na nagbabantay sa kanila mula sa kanyang puntod. Sa kabila ng kanyang pagpanaw, ang alaala ni Aling Sabel ay patuloy na nabubuhay sa puso ng mga tao sa nayon. Ang kanyang kwento, ang kanyang mga sakripisyo, at ang kanyang kabutihan ay patuloy na kinikilala at pinahahalagahan. Ang kwento ni Aling Sabel ay hindi nagtatapos sa kanyang kamatayan. Sa kabila ng kanyang pagpanaw, ang kanyang alaala at ang kanyang kwento ay mananatiling buhay sa mga tao sa kanilang nayon. At sa huli, hindi siya isang mangkukulam. Siya ay isang babae na nagmahal, nag-alaga, at nagsakripisyo para sa kanyang komunidad. Siya ay isang babae na hindi natatakot harapin ang kanyang mga takot at pagdududa. Siya ay isang babae na patuloy na nagpapakita ng kabutihan kahit sa harap ng mga pagsubok. Ang kwento ni Aling Sabel ay isang paalala sa atin na hindi lahat ng bagay na hindi natin nauunawaan ay masama. Minsan, kailangan lang natin harapin ang ating mga takot at pagdududa para makita ang tunay na halaga ng isang tao. At sa huling sandali ng kanyang buhay, si Aling Sabel ay nagwagi. Sa kabila ng kanyang mga pagsubok at sakripisyo, siya ay nagwagi laban sa kanyang mga takot at pagdududa. Siya ay nagwagi sa kanyang buhay at sa kanyang kamatayan. Ang kwento ni Aling Sabel ay nagtatapos dito. Ngunit ang kanyang alaala at ang kanyang kwento ay mananatiling buhay sa puso ng mga tao sa kanyang nayon. Please subscribe, like and share para sa marami pang kwento ng kaba.